sa aming meeting place, forgiveness back. Thank you, Lord, for the fellowship. We also thank you, Lord, for your guidance, and pray, Lord, na muli po ikaw ang mag-guide sa amin, sa aming service this afternoon. Nandun po sa aming picture na yung gagamitin mo dahil sa amin. Once again, Panginoon, we will be glorified. At sa lahat ng aming gagawin, and also pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Next stand up for our argument. Let's sing po, page 147, Leaning on the Everlasting Arms. Page 147. On the first verse, all together now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace, meet my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. You may be seated, mga kapatid. Let's sing another song, page 136. Master, the tempest is raging. Page 136. 136. On the first verse, all together now. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with darkness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep? Each moment so madly is trending,
Peace sa inyo lahat mga kapatid. Nadako na tayo sa ating preaching time this afternoon. I hope lahat tayo ay nabusog, amen? Alright, saktong-sakto yung cake. Naubos pa yung pipitikan. Yeah. Halos naubos lahat. So, pasensya na lang sa mag-uwi ng rice. Naiwan na. But anyway mga kapatid, nadako ulit tayo sa ating preaching time na kanina po nakita natin mga kapatid, kaninang umaga. Sa akin siguro yung pangusap ng Panginoon sa akin sa preaching kaninang umaga is that I think tayo mga Kristiyano, it's very important na mag-focus talaga tayo sa mga important things in life. Diba? May mga times na nadidistract tayo sa material things, secular things. Of course, nakakatulong naman yung lahat ng yun mga kapatid, pero ang pinaka-importante pa rin sa atin ay makilala talaga natin ang Panginoon Jesucristo. Siya yung pinaka-importante sa buhay natin. Amen? So, thank you Pastor John doon po sa mensahe na yun. At ngayong hapon naman po na ito, ipagpapatuloy niya yung kanyang pangaral ng salita ng Diyos. At isa pa pala sa mga, siguro mga, namin ni Pastor John, pagka may sinasabihan noon sa Hydra, siya yung tinatawag. Nakasama ko siya minsan noon, New Year din. New Year yun. Nung tinawag kami doon sa siguro tinawag yata ako noon, nandun na siya, nauna na siya. Pero doon sa church, basta tumawag siya sa akin, sabi niya gano'n, punta ka sa church, emergency. Ano emergency? So, nagtaka ako, so, kinuha ko yung jacket ko, tumakbo ako punta sa church. Malayo pa lang ako may narinig na akong sumisigaw. So narinig ko siya, pinyamot, gusto pa ilang mood, sabi ko gano'n. So yun, may sinasapihan pala doon na kapitbahay. Kaya yun, pag may sinasapihan, siya yung ang tawag doon, exorcist. Pero siya yung isa sa mga kasama namin talaga na preacher dyan sa main church. Okay, so muli po tawagin natin si Pastor Jack para mangaral sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Thank you again. Papatuloy natin and dahil maiksi ang buwan natin. Papatuloy tayo ngayon. So kanina parang di ko maintindihan yung parang nagsasalita ko na wala sa parang narinig. Eso nasabihan din. Basta may pinupunta na mulo, may nasasabihan. Pero ang dami po kong experience sa mga ganun. At doon ko napatunayan na ang Kristiyano ay hindi pwedeng magpasos. Ito po, doon ka nagkaroon ng confidence. Hindi siguro sa ayaw ng demonyo sa akin, pero may naposes na isang kasama namin na yung people doon. Yung sinabi ng exorcist, surang Yatubas. Sabi ng Yatubas, Adobas, umalis ka sa demonyo! Siya pala yung kumapit sa demonyo. So kanina po, pinag-aralan natin yung sekreto to have a victorious life, to know of Christ. And then ngayon po, tignan nga natin yung mga resulta of knowing Christ. Sa Philippians 4:13. 13 to 17. Atin pong basahin. Signan ko sa inyong mga mata. I can do all things through Christ, which strengtheneth me, notwithstanding ye have all well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent me once, and again unto my necessity. Not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Let's pray. Amami nga sa langit, ang isang bayagyaman kami, ikinimbar mo, ikinimman ka din at imisunan, kinagbabaw, bigyan dito yung mensahe, dapat mo iyatak yung Holy Spirit, isip yan, kabaw, pinipigyan namin. Amin na ito, idawat ni, pinakapit na natin at Jesus. Amen. So, it's amazing verse.
itong Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthens me. Pag titignan natin yung unang phrase, parang ang yabang naman ni Apostol Pablo. I can do all things. Pero the second part, it explains all. Through Christ which strengthens me. Here is the statement of man who had learned the secret of victorious Christian life. Yung I can do all things dito, hindi nagagamit yan sa mga naging uso kasi ito eh. So yung pinaka-verse ni Stephen Curry, tinutularan niya yung mga ibang tao, pag di niya mabuhat kung binubuhat na pinipili na, I can do all things. Hindi po ganun ang application, no? Yun yung gusto ni Stephen Curry na masulat sana sa Nike yata nung tumubuhat sa gusto. Kaya ayaw siyang pagbigyan, kaya inayawan niya. Kinuha ng Under Armour. Pero pag-aralan natin kung bakit nasabi ni Apostol Pablo ito. Here is a statement of man who had learned yung sekreto ng victorious Christian life. Ang titingnan natin, si Apostol Pablo, parang sinasabi niya nito, I am a master of every situation. In every situation, through Christ. Napakaganda yun kung maging master ka of every situation. Kasi, in every situation, pag ma-master mo yan, ibig sabihin, hindi ka niya makokontrol. And sometimes, naapektuhan kasi tayo sa ating pananampalataya if we are being controlled by other things. Right. Diba? Mga bagay dito sa lupa, hindi naman masama eh. Nagiging masama to pag ito na yung nagko-control. Hindi naman masama ang trabaho. Tulad din ng gadget, hindi naman masama ang cellphone. Kahit na yung Scrabble, hindi masama. Pero minsan, parang yun ang ginagawa ko, Scrabble. Hindi ba na po? Pag may games kasi na nakapagre-relax sa akin sa cellphone, dinalunod ko. Pero pag napapansin ko, iba na to. Inaanto ko naman. Kasi, lahat ng bagay na hindi yung nagpo-control sa'yo, nagiging masama ito. Material things are blessings. Nagiging iba lang ito pag iba yung pagtrato natin. Kaya ano yung money? Hindi masama. But the love of money, yung pag nandun kasi yung pag-ibig mo, yung sobrang desire, pupunta doon. Yeah. Pupunta. Kaya dito, si Apostol Pablo, a master of everything, makapaapal na diyan. Kaya nasuot, less stress. Less iti danag. Lalo na yung danag. Alam niyo yung danag? Ori, pag-aalala. Yun actually ang nakakasira sa ating pananampalataya. Yun yung kaaway ng faith. Kung ano danag mo, ang mo ma-justify. Tapos may sinabi mo, taktor di pangmatin kung ano mo danag mo. Paano na mabalin? But you see, here, Apostle Paul, at alam natin yung buhay ni Apostle Paul, at we will agree with this, na sinabi niya, ang master of everything. Kasi kung may makulit man na, kung may pinakamakulit na apostle, si Pablo, imagine, kalalabas ng pulungan, na parigat pa, nag-preach manan. Nag-preach manan, makulit. Ibig sabihin, kasi, yung ginagawa niya sa Panginoon, makikita natin dito na walang nagpo-control sa kanya. Walang iba, kundi yung gusto niyang gawin sa Panginoon, yung pananampalataya niya. So, surely, ito yung pinaka-secret na dapat nating matutunan to be a master of every situation. Situation which arises and can arise. But if we have faith, if we have a principle like Apostle Pablo, we will live a victorious life in the midst of temptation, over problems and perplexities. Perplexities. And all of the times to be able to say, I am a master of every situation through Christ.
through Christ. Titignan natin dito, ang title ng ating pag-aaral, All Things Through Christ. Amen. All things through Christ. Amen. And according to the testimony of the Apostle Paul, such a life victory is gloriously possible for every Christian. And therefore, for you and me, titignan natin, let us notice. First, the example of this life of victory. Yung example nito sa Philippians 4:13. We have a living example, one who actually lives such a life of victory. I can live this life, sabi niya. I can live this kind of life. And kung nagawa na to, pwede rin natin magawa. Amen. Kung naging posible sa isang tao, hindi naman special si Paul na tao eh. Parehas din na. At nagawa niya. Ibig sabihin, yung nagawa ng Panginoon kay Apostol Pablo, magagawa niya rin sa atin. Amen. Nakadepende na rin sa atin yung respond natin. So, Paul was a very outstanding, and the fact he could be a master of every situation is not surprising. We are quite wrong if we reason like minsan gumagawa tayo ng siya kasi ganito siya. Si Apostol Paul yun kasi alam naman natin ang katawan ni Apostol Paul. Magaling siya, taas yung degree niya. But pag tumingin ka on the other side, sa human perception, sa makamundong perception. Pero iba, yung pagiging sa spiritual world, magkakapares po tayo. Amen. What God can do for with Apostle Paul sa kanyang spiritual life, magagawa niya rin sa atin. Amen. Lagi pong magkaiba ang world side at spiritual side. Laging opposite po yan. Sabi ko nga, bakit kaya naging komplikado ang buhay? Eh, hindi naman complicated ang buhay. Dalawa lang nga sikasuhin mo. Yung the flesh and the spirit. Dalawa lang. At alam naman natin ang ating priority, the spiritual things. Lahat ng spirit. Kasi ito yung mananatili. Lahat ng physical, walang pupunta lahat sa alikabok. Amen. At minsan, nakapagkakata. Kung ano ba yung temporary, yung ba yung inaasikaso ng tao. So, for example, hindi naman masama ang mag-make-up. Pero mas malaki yung ginagastos mo sa make-up kaysa living mo. Ay, naku. Naisip niyo yun? Sabi ko sa young people, it's okay na walang make-up. It's okay na mag-make-up at it's okay na walang make-up. Hindi masama. Kasi ngayon parang kahit na sa bunga, remote pa yan. Parang ayaw, kung lumabas sa mga school, hindi na kayo papagyan. Parang yung tao yun. Dalawa na nasi kasi namin. Spiritual at saka physical. So, depende yan kasi nakadepende sa iyong gagawin sa iyo. Si Apostol Pablo, sabi ko bakit niya nagagawa yun? Kasi nga, ginagawa niya all things for Christ. Kasi nakita niya Apostol Pablo, yung true success of life is with Christ. Grabe kasi ang very fanatic si Pablo sa kanyang pananampalataya bago pa siya masing. Grabe yung pagpapagal niya. Kasi sa kanila, parang yung sa Muslim, di ba? Sa Muslim, magpapakamatay sila para sa Muslim. Ganun din si Pablo. Ginagawa niya lahat. Pero nung nasave siya, na-realize niya, ito pala yung totoo. Kaya dito niya pinigay, dito niya binuhos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko kanina umaga, pag-aaralan mo yung buhay niyo, mapupunta kay Kristo. Siya nga yung nagsabi na, isang taong nagsabi na very confident, follow me as I follow Christ. Amen. Kaya nagsabi, yung pag-aaral ko lang, dapat mong sundin siya. Walang isang natulog, kundi yung pananampalataya niya kay Kristo. The example of this life of victory kay Apostol Pablo, minsan ang dami nating, kasi pastor siya eh. Hindi po. We are not
ang pastor ay hindi mas mataas sa inyo. Magkakaparehas lang ang trato natin. We are all sons and daughters of God. Amen. Parehas po tayo. Yung hereditary, magkakaparehas naman. Di ba? Magkakaiba lang ng reward. Pero yung trato ng Panginoon, magkakaparehas. Amen. Magkakaparehas. Kaya nga pag hindi lang ang pastor ang nakakasuhin. That's right. Same power. Kasi ako sa high course, sa testimony sa Panginoon. Kasi napatunayan ko, natutuo na ang Diyos ang gumagawa. Kasi nung napunta ko sa buhay, nakaka-intimidate ang mga tao. Kasi pananalita, matapang, iksura, matapang, nakaka-isip. Pag inisip mo yung capacity, parang hindi ka talaga pwede doon. Pero may nasisik. Tapos sila lang, ito nga, ang Panginoon ang nagpapalala. Sinong naniniwala sa ganito ng bakit? Sinong tao ang pwedeng mag-convince? Nasasabihin mo, may isang tao na pwede kang mag-convince. Pag ako, pumunta doon sa tagal, pwede kang baguhin ng Panginoon. Kung sa human capacity, pag ikaw, mismo, hindi ko pwede. Right. Kaya titingnan natin na hindi pwedeng irason natin. Pero ang isang kwan kasi dito, qualification na, ay kung anak ka nila. Amen. Yun na. The example of this life victory, yung buhay ni Apostol Pablo. And then titingnan natin, secondly, the extent of this life victory. Ano ba yung extent dito? What is the measure of it? How far is victory possible? Notice that Paul's answer to this question, in all things, in every situation, in all things, in every situation. At totoo ngayon. Kasi ang Philippians, imagine, ang pinakatin nito, joy. Master siya ng every situation. Joy. Pero sinulat mo sa pulungan. Sinong tao ang nasa pulungan na ang saya-saya, na sumusok? Ang isang purpose nito, Philippians, is to encourage the believer o sa Philippi na pinapakita niya, okay siya yung sitwasyon niya. At to encourage them. And then, to resolve yung conflict sa church. And then, of course, to encourage them. Sino ang tao na magsasabi na masaya siya nung napulit siya? Inuri siya. Nagdanag, nagipid at dumatis siya. Hindi ba niya kasi kung saan kayo nagdanag, medyo di tamapan pa dyan pala siya, tigas ko. Grabe yung case man na, di ba? No si Gamay, may isip mo ba yung sirbiya mo dito, sabi kailangan na makulong. Kasi minsan, ang iisip natin, porket na tayo mananampalataya, ay wala nang masamang mangyayari sa atin. Remember, the only way God can test our faith is through difficult times. No, not more, not less. Yun po yung barometer. Yun yung test ng ating Panginoon sa pananampalataya. Pag titingnan natin from the Old Testament, New Testament, mga Bible, yun yung testing talaga. Just like the life of Job. Hindi po tayo naniniwala sa na pag nagka-problema, may kasalanan pa siguro. Hindi po. Yun ay sinasabi ng Panginoon na inaalaw na for a good purpose. Maraming pong purpose to strengthen us, to mature us, and to increase our faith. Kaya pag pinag-pray mo, increase my faith, ay dapat i-anticipate mo and accept every trials and persecution. Kasi yun ang nagpapataas ng, nagpapalaki ng faith. Amen. Hindi naman tataas ang faith of if all is well. Minsan nakakalimutan mo nga ang Diyos pag all is well. Hindi ka lalago pag all is well. Nung nag-grade 1 tayo, arithmetic pa rin ba? High school? Ganun din ang pananampalataya. Pag pumasa tayo, tatas.
hanggang sa makuha natin yung pananampalataya ng Apostol Pablo, pananampalataya ni Meshach, Shadrach, at Abednego. Imagine, Meshach, Shadrach, at Abednego, kahit hindi kami isisave ng Panginoon, di pa rin kami sasama dyan. Parang sinasabi, kahit masunog kami, basta hindi kami sasama dyan. Pag ikaw, biyak pwede ay buhay na yun. At tayo, yung masisalti ka din sa trabaho, may siyang nakilala kong pastor sa Morong Bata. Mataas yung posisyon niya sa call center. Siya yung pinaka-qualified na maging manager sa amin. Pero nung na-stroke yung kapatid niya, nag-surrender siya. At pinukuran siya ng manager. Very proud siya ng hit. Mas mahalaga ito, pagpapastor. Imbis na madali yung manager, natuwa pa at nakangkap. Ikaw lang ang Kristiyano nagsa ng ganyan. Lumangis sa ulo. Lumangis sa ulo. At titignan natin dito na nakita niya yung mas mahalaga. Mas mahalaga. The extent of this life victory in every situation. Pangarap natin yan na sana'y hindi tayo maapektuhan, hindi maapektuhan ang ating pananampalataya sa anumang situation. Ang ating pananambahan, ang ating praise should not be bound by situation. Amen. Just like Apostle Paul, nung nakulong sila Paul and Silas, ang unang ginawa, kumanta. Baka tayo, unang ginawa natin, umiyak. Pero sila, kumanta. Nung kumanta sila, nagpatuloy ba? Miracle happened. Nasimpay little David and his household. See, the extent of this life victory in every situation. Yung sana, at pray natin na maging master tayo through Christ. Amen. Apart from Christ, there is no victory. Alam natin yan. I am the vine, here the branches. Just as much in sad times as in glad times, dapat ang ating pananambahan ay hindi magbabago. When we are tested, sabi sa James 1:2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Count it all joy. Ay hirap po ito kasi tingnan nyo ang prinsipyo ng Bible. It always contradicts the human principle. Diba? Kahit yung God's will, it always contradicts the human principle. Noon pinag-pray ko, nag-surrender ako. Nagkaroon ako yung kondisyon. Purihin niya nga lugar ako, Diyos, huwag lang napulot. Purihin niya nga lugar, huwag lang napulot. Akas lang ng pulot. Pinunta ko sa hanggang pero hindi pulot. Amin nga, di ko na ako, naglingkot. But I'm very thankful. Doon ako, kaya ako madaling mag-adjust. Malamig. But you see, ang ibig kong sabihin dito, para maintain natin ang ways ng Panginoon, it always contradicts. Why? Bakit? Para magamit natin yung faith. Amen. Para magamit natin yung faith. Apay mausap mo yung faith. Nung manahin mo kumayon, kapanungutam. Kunak na yun, basta nalamis, nung pa na itinalamis, okay mo, okay ka. Okay ka. But, nung pinunta ko sa mail, you have to strengthen your faith. You have to trust God in every situation. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this that the trying of your faith worketh patience. Patience is virtue. Man-man. Pasensya. Wala ka nung ating bukti pasensya. Kaya. That the trying of your faith worketh patience. Sometimes God allows us to wait. Isuruan na tayo magbalik ng pasensya niyo. Uray. Bakit ikaw talaga ang uray? Pagkali pila na, agaan ka na. Taas na daw.
when persecuted. Acts chapter 5 verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer the shameful name. Imagine this, na prinsipyo, na bibiyag na iti apostle, at kapahibang nata, adi ko iti ako nga, asto iti prinsipyo na. And when they departed from the presence of the kalpasan na nga ng trial, ni Kulong, rejoicing that they were counted worthy. At ragsak na, kapunta din na inrigatan da, kagkaputin niya ako Diyos. Kagkaputin niya ako Diyos. So nga, I remember the old Apugan, the Trinity. Bank house. Alam natin ang bank house, diba? Plywood lang ang pagitan. Ang agamon, sikreto, tapos normuar ka. Yung common setup noon na dati-agdan, nakahilera dahil kikinuto, kismis, inuman dito. Mas dyan yung situation, tapos agsuba ka lumabas, agsasabali mangag mo. O pastor, panghaan na pananapisipan ng iyaw. Agsisat tayo nga. Iso nga, ang ginawa ko, pinili kong type, Dijon na mali. Tapos ginumping ko pa yung edges para ikarga mo rin, ito na makita. Yun po yung early Christian life noon sa bangkas. Noon sa bangkas. But, nagpapasalamat ako kasi nagpatuloy we endured the persecution. Kung tumigil kami, kapag tumigil kami, wala nang living testament of the grace of God sa buhay namin na nakita ng tao. Kaya ito yung naunang mga Christian sinasabi sa mga nanay, ang tiwali, ang idore niya. So ito yung unang pinahan. Pero ang hirap noon, kasi barbaric ang tao ka. Kahit yung pioneering pastor, sinabog ng sibat. Kaya minsan, hinahatid sa bahay. Ganun kabarbaric ang barangay mo. Kaya ka, dito tulo, igburan dito na ako, ano nga taksi, batuundan yung kapamilya. So, maawan, kahit si taksi nga, dito ka taga-akuhan. Ganun kahirap. But, you see, nagpatuloy, hindi. God made a miracle. Halos maging Baptist community. Halos maging Baptist. Kaya nga, girls, Baptist niya, before na manayunan, isabag-sabag nito, Baptist community niya. Adulat backslader. Adulat backslader. So, maday mo, susubito na backslader na kita. When tested, when persecuted, when supply are short. When supply are short. Ito pa yung na-distinct, when supply is short. But you see, nung intalo ko tibiyag ko, isang very blessing na nabasa ko sa libro. Yung binasa ko, parang isang turning point ko. Very confident mo nagsulit. Sabi sa akin niya sa Bible. Kasi ako yung wala lang asawa noon. Parang ako yung I will take care of my mother and mother and all the rest. Yun yung bargain ko. Awan na siya lang. Masaan mo nga iti ang trabaho dito? Ano nabasa niya yung libro na who is the better supplier? You. Ano na lang, yan lang ang gusto. Sometimes kasi, pag ang tao nawalan na, medyo nagbabago kasi. Medyo nagbabago kasi. Pag nakita ko ng faithfulness ng Panginoon, surrender ako ng forgiveness. Ang magnatabit-tabit niya supply, overlapping bago ka mawala, nandun na. Nandun na. Totoo yun. Just the time, I'm very observant kasi time na nagiging confident ako kasi napapatunayan ko itong salita ng Diyos. Pag ipamuhay mo, you will enjoy it. Kaya yung the just shall live by faith, pag matutunan lang ng bawat Kristiyano yun, masaya. Masaya. Mahirap lang kasi talagang alisin mo yung mga human principle. And then, the explanation of this life victory. How was Paul able to say, I can do all things, be a master of every situation?
How can I say it and experience it? The answer is in the words, through Christ, which strengthened me. These simple words means we cannot live a victorious life apart from Christ. Amen. We cannot live. Kaya nga ang pagiging hindi yan masaya. Kahit sinasabi ng baksan, masaya siya. Nasubukan namin. Nasubukan na yung barking. Amen. Nagpapanggap na, okay kami. Okay ah. May message. Sila ka na. Basta ka lang. Grabe. Talagang napinakon. Yung sirati kami. Backslider. Amen. Okay. Alam mo na yung dito, maganda na yung buhay mo, iniwan mo pa. That's right. Kaya nagiging miserable ka. The first effect of sin is yung shame. Kaya minsan, ang hirap naman kasi dahil sa kahiyan. First effect of sin yung alam mo yung guilt, shame, yung nalaman na kasala, nagtap. Kaya ay Jesus Christ, siya yung righteous niya, yung pinaka damit natin to cover our sin. Amen. Yun yung gospel. Doing the work. Doing the work. Kaya yung righteousness, hindi sa lahat. Kaya Kristo. Amen. Yung righteousness niya, yun yung ginamit natin. The explanation of this life victory. There is no victorious life apart from Christ. The Lord Jesus Christ is the victorious life. The victorious life. He who has lived this life in one body is able and willing to reproduce this life in any body that is yielded to Him. Ito yung sinasabi ng Paulus. Kaya Kristiyano tayo, victorious life. Ito yung isi-share natin sa inyo. For them to become victorious life. To be a master of every situation. Kung meron mang tao dito, to influence them in this kind of life. Tayo mga Kristiyano. Minsan hindi nila naiintindihan. Pero maintindihan din nila. Tulad natin, hindi natin maintindihan ng early Christian life. Pero habang tumatala at natututaw na mag-trust sa kanya. You see, nakikita natin totoo ito. Totoo ito. Matthew 6:33 hindi yan babae. Hindi ito. Diyan, hindi yan ang babae. Totoo yan. And we are the living testament. Ipagpatuloy natin, trust God, to live a victorious life, to be a master of every situation, na hindi maapit ko ang ating pananampalataya ng mga sitwasyon sa atin. Kasi nakakaya naman sa Panginoon. Yung bagay, bagay tayo. Imagine, ang Panginoon, binigay niya lahat para mabasa yung isang ko o isang ko kaya na-enjoy natin. Kaya huwag naman tayong maapikon, huwag tayong kumatras kaya lang sa mga sitwasyon sa buhay. Kahit na hanggang kamatayan. I can do all things through Christ, which strengthens me. Thank you very much. And let us pray mga kapatid. Once again, dear God, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, at dahil po sa inyo, Panginoon, ay meron pong meaning ang aming buhay. At dahil po sa inyo, Panginoon, ay nagagawa po namin ang mga bagay na hindi po namin kayang gawin sa pagitan ng aming sariling kagalingan o sa aming sariling lakas. Pagkos lahat po na ito, Panginoon, na pwede namin gawin para sa iyo ay dahil lang po sa iyo. So salamat once again, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin sa mga katotohanan na ito. Salamat po kay Pastor John na ginamit mo maging blessing sa amin ngayong hapon na ito. At lalo na po, Panginoon, continue to bless him sa kanyang gawain. Doon po sa John Mountain Province, kasama po sila Pastor Gretchen at ang kanyang buong pamilya. Continue to use them in that place, in that area. Nawa po ay marami pang maligtas ng mga kaluluwa doon sa lugar na yun at matulungan ko at maging mature na mananampalataya. Hanggang din po sa amin, Panginoon, as we continue to serve you, may your name be glorified sa lahat ng aming gagawin. Ganun din po sa aming dismissal this afternoon. Muli po, Panginoon, ikaw ang
mag-guide at mag-protect sa amin, sa aming mga daan, sa aming going. And also pray in the Lord Jesus Christ. All God's people say, Amen. Bago po tayo mag-dismiss, mga kapatid, dahil tapos naman na tayo, magkakanta lang po tayo ng ating closing song. Then after that, shake hands with our guest speaker. Of course, meron din po tayong mga prepare na love gift para po kay Pastor John, kay Sister Gretchen, at kay John Gray. Eli John, EJ, John Gray, tsaka si EJ. Okay, so yun po, ibibigay na lang natin sa kanila mamaya. Right? And then meron din yung second offering na kinuha natin kanina. Okay? And so, nagpapasalamat ako sa inyo mga kapatid. Iniinis ko lang kayo, hinihintay ko yung once again, thank you very much for being here. Sister Rowena, thank you. Naka-visit ka rin namin. Alright. After that, kapag ka ba Cervantes? Okay. Thank you. Nakadagas ka dito yung okay? And then, sino pa thank you, Team Presensya, Titong Galmay sa namin. Okay? Let's all stand up, please. Meron tayong Ano yung kinanta noon, yung Abide With Me? At para hindi natin makalimutan. Song number 106, Abide With Me. And then after this, dismiss na tayo. All together the first stanza. Abide with me, fast, all sleep and time. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Sweep to its closest, out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decaying, all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's spark? Who like thyself, my guide and stay can be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. Last hands all together. Hold out thy cross me for my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and first big shadows flee, in life, in death, O Lord, abide with me. Amen. Thank you very much, mga kapatid. Let's all together shake hands, let's fellowship, and we're dismissed.